Good day everyone. Ito po si Pastor Erlinda Mendoza ng Word of Hope. Kumusta po kayo mga kapatid ko, lalo na po dyan sa Quezon City Female Dormitory sa pangasiwa po ni Warden Elena Rocamora at ganun din po kay Madam Erlinda Turaray, to my friends, relatives, and co-workers in the Missions for Christ. Okay. Welcome po sa ating virtual preaching entitled Strong Faith is Needed in Facing Trials. At ito po ay makikita po natin sa Book of Daniel, chapter 3. At basahin po natin. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos pinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, paplauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Okay? So nakita po natin na si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa po ng napakalaking rebulto. Yari po sa ginto. At sabi nga ng mga Bible scholars, ang rebultong yan ay image ni Haring Nebuchadnezzar. At pinatawag niya lahat ng kanyang mga pinuno upang lumuhod at sumamba sa rebultong yaon sa oras na marinig nila ang tugtugan ng mga instrumento. Okay? So, kung hindi sila susunod, ay mamamatay sila. Ihahagis sila sa naglalagab na lagablab na pugon. Nag-aapoy na pugon. Naglalagablab na pugon, no? At nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, ang bilis nilang lumuhod at sumamba, no? Doon sa gintong rebulto. Siyempre sa takot na mamatay, no? Mamatay sila ng buhay. No, ihagis sila doon sa oven na malaki. Lalagablab, no? Init noon. So, ang utos po ng Diyos, una sa lahat, ay wala pong ibang sasambahin, kundi siya lamang. Subalit itong si Haring Nebuchadnezzar, dahil siyang hari, ang nais niya, ang lahat ay dapat lumuhod at sumamba doon sa rebulto. Dahil kung hindi, ay mamamatay ka. Kontra ito doon sa nais ng Diyos na wala kang ibang sasambahin kundi siya lamang. Okay? Pero itong si Haring Nebuchadnezzar, may panakot. Iuhulog dun sa oven na malaki, no? Siyempre, buhay ang kapalit niyan. Alam mo, sabi nga sa Biblia, huwag kang matakot sa taong kayang pumatay ng katawan, no? Matakot ka sa Diyos na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa. Si Haring Nebuchadnezzar, kaya niyang
pumatay lang ng tao, no? Pero ang kaluluwa hindi niya kaya. Pero ang Diyos, kaya niyang patayin ang kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng paghagis dito o pagdala sa impyerno. Kaya napakahalaga po, manatili tayo na ang sasambahin natin ang Diyos lamang. Una sa lahat ang Diyos. Wala nang iba. Kahit anong sabihin na yan, kahit ano pang parusa yan. Pero maliwanag po ang sinabi sa Biblia, unahin mo ang wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Okay? Sa verse 8, sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay iahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos, ni sumasamba sa ipinapagawa ninyong rebultong ginto. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito, at ipinatawag niya 3 lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa mga rebulto na aking pinagawa? Inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon, sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So, maliwanag, no? Na itong 3 magkakaibigang Hudyo, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay hindi po sila sumamba dun sa rebulto. Takot po sila sa Diyos. May galang po sila sa Diyos. Alam po nila na walang ibang sasambahin kundi ang tanging Diyos lamang natin, si Yahweh. Okay? At nakita rin nila noong sa chapter 2 kung paano naligtas din sila dahil ang utos ng hari, kailangan sabihin lahat ng mga advisors, ng mga matatalinong tao, ang kanyang panaginip, kung ano yun. At interpret. Kung hindi, papatayin silang lahat. So, itong 3 ito, nataya na po yung buhay nila. Subalit, tinulungan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng panaginip ng hari kay Daniel. Kaya naligtas sila. Ngayon, this is the second time na nasa na naman sila. Panganib, no? Dahil hindi sila naglilingkod dun sa rebultong pinagawa niya, Haring Nebuchadnezzar, ihuhulog sila dun sa pugon. Okay? Kaya, makikita natin na pinatawag sila ng hari at tinanong kung totoo nga ba na hindi sila naglilingkod sa kanyang mga Diyos at sumamba sa rebultong pinagawa niya. Okay? Hindi na nga na hinintay ng hari na sumagot yung 3 eh. Kaagad ang sabi niya, inuutos ko na pagka lumod kayo sumamba sa pinagawa kong rebulto sa oras na marinig ninyo yung tunog ng mga instrumento. Kung hindi, pahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. So, parang binigyan niya ng second chance yung yung 3 magkakaibigan.
Dapat yun. Proven na hindi sila lumuhod. Dapat automatic. Hagis dun sa pugon. Kaya lang yung hari, parang binigyan sila ng pagkakataon. Inuutos ko, lumuhod kayo at sumamba sa oras, no? Na marinig nyo ang tunog ng instrumento, no? At ito pang mahirap, no? Yung sinabi ng hari na sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Wow! Hindi siya believe sa ating Diyos, ha? Samantala doon sa chapter 2, alam na niya na tanging Diyos lamang ang makakapagsabi ng panaginip ng isang tao. Katulad ng panaginip niya. Alam niya na ang Diyos ni Daniel at Diyos nitong tatlong ito ay buhay at nag-iisang Diyos na buhay. Totoong Diyos. Pagkatapos dito sa chapter 3 na to, sasabihin uli na naman ni Haring Nebuchadnezzar, sa palagay ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Okay ito Para bang nilagay niya na mas malakas ang kanyang kapangyarihan, mas mataas siya sa ating Diyos, no? Oh my God. Okay, tingnan natin sa verse 16. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na pinagawa ninyo. Okay. So, maliwanag na itong tatlong to ay talagang ayaw sumunod sa utos ng Diyos, sa utos ng hari, no? Sabi nga nila, gawin na ninyo ang gusto niyo, sabi niya doon sa hari, sabi nila. Bakit? Maliwanag din na sinabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Malaki ang tiwala ng tatlong ito sa ating Diyos dahil napatunayan na nila, no? Na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At yan ang magliligtas sa atin. Gaano man ang ating pagsubok, na gaano man katindi ang ating pagsubok, ay napakalaga po na malakas ang ating pananampalataya sa Diyos na tayo ay maliligtas. Yan, ililigtas tayo ng Diyos. Sa lahat ng mga dinaranas nating pagsubok, gaano man katindi, kahit kayo mga kapatid ko diyan sa dormitory, yung inyo pong mga kaso, walang pwedeng magpalaya sa inyo kung hindi ang Diyos. Manatili tayo sa Diyos. Gaano man ang pagsubok na meron ng bawat isa. Ano ba yung mga pagsubok na yan? Marami po. Meron po yung iba, kakaroon po sila ng mga matitinding sakit. Katulad po niyan, yung COVID-19. Yung iba, cancer. Yung iba, sa kidney. Ang dami. No? Mga nakakatakot na sakit na pwedeng ikamatay. Subalit, merong Diyos na tutulong sa atin. Ganon din na tawag dito yung mga iba na walang trabaho, walang maipakain sa pamilya, na may problema na, kaya yung iba naman po ay bagsak ang negosyo at yung iba naman ay iniiwan ng pamilya dahil meron ng ibang mahal.
Okay? At ang sabi nga rin nila, ito po yung verse 18 na sinabi nila, nung tatlo, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Napakalaga rin po ang total surrender sa Diyos. Let God's will be done. Nais natin ganito, pero merong nais din ang Diyos. Di po ba? Kaya nga, ang tawag dito, dasalin po natin na manatili tayo na natapat sa Kanya. At kung ano man ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, tanggapin po natin yon. At tulad nga nitong tatlong magkakaibigan na ito, alam nila may Diyos na magliligtas, pero ang sabi nga nila, kung di man sila iligtas, hindi pa rin sila maglilingkod dun sa mga Diyos-Diyosan ng hari. Hindi nila ipagpapapalit ang pananampalataya nila sa Diyos. Ganon din po tayo. Gano'n man ang pagsubok, huwag po natin talikuran ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang lahat po ay may dahilan. Kahit ang mga pagsubok po na dumarating sa ating buhay, tinetest lang po yung ating faith. Katulad po nitong tatlong magkakaibigan na to, na buhay na ang kapalit. At ang pangalawa ay, ang pagsubok po ay nagpapakita lamang ng ating kainahan. At ang kailangan natin ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya walang imposible. At ang pangatlo, maging living testimony rin po tayo sa magagandang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Malaman ng iba na totoong may Diyos. Katulad nga po nito, na lahat ng mga ito ay totoong nangyari. Kaya walang ibang pwede makagawa kundi ang Diyos. Kaya paniwala natin na ang ating Diyos na sinasamba ay tunay na buhay. Okay? So, kahit na anong mangyari, ay wag natin tatalikuran ang Diyos. Manatili tayong tapat, buhay man ang kapalit. Okay. Okay, next sa verse 19. Dahil sa sagot na yun, Verse 19, namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya't iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamakalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa maigpit ang utos ng hari na patindiin ng init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Okay? So, nakita po natin na nung dinala ng mga kawal, yung 3 magkakaibigan na nakagapos pa at may mga damit pa, para ibagsak yung 3 doon sa pugon, nasunog po yung mga kawal, namatay sila. Dahil sa tindi ng init ng oven, lumabas yung apoy, yun, na-consume po sila ng fire. Okay? At yung 3 ay bumagsak na nakagapos dun sa pugon. Okay. Sa verse 24, ito may himala. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanya mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang nihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. So, mismo si Haring Nebuchadnezzar, nakita niya,
Apat na naglalakad dun sa may pugon na hindi nasusunog. Naglalakad sila sa gitna ng apoy. No? Tatlo yung hinihagis. So, tinanong yung advisor niya. Sabi niya, di ba tatlo yung hinihagis natin? Opo. Bakit apat? At yung pang-apat parang anak ng Diyos. Anak ng mga Diyos, no? Kasi marami silang Diyos. Okay? So, the miracle, no? Yung magkakaibigan ay buhay. Naglalakad pa sila sa apoy. Wow! Walang pwedeng gumawa nun kundi ang Diyos lamang. At sabi nga, may kasama sila na parang anak ng Diyos, ng mga Diyos. So, yun ang nakita ni Haring Nebuchadnezzar, no? Witness siya. Nakita rin ng mga kasama niya kung nakita ni Haring Nebuchadnezzar. Okay? So, sa verse 26, lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at halik kayo rito. Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Tingnan nyo, tinawag ni Haring Nebuchadnezzar ang tatlong magkakaibigan, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ang ating Diyos ang kataas-taasang tunay. Di ba? Kasi na-witness niya yung miracle. Natanging Diyos lamang ang makakagawa. Okay. At the same God na nagpahayag ng panaginip ng hari kay Daniel is the same God na nagligtas dito sa tatlong magkakaibigan sa pugon ng kamatayan. Okay? So, at sabi nga, lumabas nga silang tatlo mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nagamoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga itong aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos. Okay. So, ang sabi ng hari, purihin ang Diyos ng tatlong magkakaibigan, ang ating Diyos. Di ba? Dahil daw, iniligtas niya yung tatlo. At ang description niya, itong tatlong magkakaibigan na to ay ganap na sumasampalataya sa Diyos. So, basta ikaw ay ganap na sumasampalataya sa Diyos, talagang maliligtas ka. Diba? Pangalawa, sabi niya, hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Okay. Ang ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. So, yung tatlong yun, mas gusto nila ang mamatay sila kaysa sumuway sa utos ng Diyos. Kaysa sunduin nila ang utos ng hari. Alam nila na ang utos ng hari ay labag sa kautusan ng Diyos. Kaya tayo po ay manatiling tapat at sumusunod sa utos ng Diyos. At nakita po natin, pag ang nagiging resulta po ay naligtas po, magtatagumpay po tayo, ililigtas tayo ng Diyos. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Pag tayo po ay sumasamba sa Kanya at laging nagiging tapat. Okay? Sa verse 29, kaya pinag-uutos ko, sino man mula sa
5 lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Yan po ang last verse ng chapter 3. Okay. So, mismong si Haring Nebuchadnezzar ang nagsasabi, walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Kasi nasaksihan niya nakita niya ang kakayahan, ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang iligtas lahat ng mga lingkod niyang tapat sa Kanya. Tayong lahat, kayo dyan mga kapatid ko sa dormitory, kayang-kaya kayong palayain ng Diyos kung kayo'y mananatiling tapat at sumasamba sa Kanya. Walang imposible sa ating Diyos. Tandaan po niyan. At kung tayo po ay parang natatakot na, nawawala na ng pag-asa, nalulungkot, tandaan po natin, manatili tayong sumamba sa Diyos. Kasi pagka tayo po ay sumasamba sa Diyos, kinakausap po natin siya. Kasama po natin siya. Nagkakaroon po tayo ng bonding ng Diyos. Di po ba? Hindi naman malayo ang Diyos Ang Diyos ay, sabi nga, He's just a prayer away from us. Kinakailangan lang na manalangin tayo sa Kanya at siya ay tunay na tapat. Walang ibang pwedeng tumulong po sa atin. Sa lahat po, yung mga pagsubok na nagdudulot po ng depression sa atin, ng walang kapag-asa, pagka ito po, nakita po natin, kahit sa kamatayan, kayang-kayang tayong iligtas ng Diyos. Itong COVID-19 na to, kayang-kaya tayong ingatan ng Diyos. Dahil totoong siyang makapangyarihan. Manatili lang tayo tapat sa Kanya. Sumamba at magpuri at sumusunod sa lahat ng gusto niya. Tulad ng pagsunod ng tatlong ito, na hindi sila sumamba sa kahit na anong Diyos-Diyosan, kahit na anong rebulto, kundi tanging sa Diyos lamang sila sumamba. Di sila natakot kahit buhay nilang kapalit. Wala silang dapat katakutan. Lahat po, kaya nga po lahat, total surrender po tayo sa Diyos. Kung lahat ng di natin kaya, ibigay na natin sa Diyos lahat ng problema. At siya na po ang bahala. At di niya po tayo iiwan. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat po sa Kanyang pangako. Kaya manatili tayong tapat sa Diyos at surrender natin lahat sa Kanya. Ang ating lahat ng bigat sa ating dibdib. At ang pangatlo ay siguradong sasagutin niya ang ating mga panalangin. Hindi niya tayo pababayaan. At maliligtas tayo, malalampasan natin lahat ng pagsubok. Dahil ang ating Diyos totoo sa Kanyang salita, totoo sa Kanyang mga pangako na sabi nga, kang matakot, hindi kita iiwan o papabayaan. Pagkapasama natin ng Diyos, ang lahat ay may katagumpayan. At tulad nila itong tatlong magkakaibigan, bukod sa naligtas sila, nagkaroon pa po ng blessing. Itinaas pa sila sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Kaya tayo pong lahat ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Kung tayo ay nakaligtas, so napagtagumpayan na natin ang lahat ng pagsubok, ay maging witness din po tayo
ipahayag din natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga kapatiran para nang sa ganun sila po ay ma-inspired at share din po natin itong Word of God na ito at manatili po tayong mag-aral ng kanyang mga salita dahil yan lang po ang ating panlaban dito sa mundong ito na punong-puno ng problema na marami na pong mga antichrist. Okay? So, let us be firm in all, in everything, no? Sa ating faith, no? Lalo sa ating faith in God, no? Lagi tayong maging matatag. Natatatag tayo ng ating pananampalataya sa Diyos. Okay. So, at tayo nga pong lahat ay yumuko at manalangin. At kung meron po dito sa atin ang nais nyo rin po na tanggapin ang anak ng Diyos na ipinadala niya upang ating maging tagapagligtas na siyang tumupos ng ating mga kasalanan, ang kanyang anak na si Jesus, manalangin po kayo. Sundan niyo lang po ako. Okay? O Amang Diyos naming sa langit, marami pong salamat sa iyong anak na si Jesus na siyang pinadala mo upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Ako po ay nagkasala, naamin ko po na ako'y nagkasala at pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. At mula sa araw na ito, ikaw Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. At ako po ay maglilingkod sa iyo at susunod sa iyong mga kautusan. Maraming salamat sa iyong kapatawaran, sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong anak, Panginoong Jesus. Thank you very much. All this we thank you and pray in Jesus' name. Lord God, hallelujah, O God. Maraming salamat, O God, sa pagkakataon na ito na muli nagkasama kami ng aking mga kapatiran, O God, sa iyong pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang kanilang mga kaso, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo, O God, dahil alam po namin, O God, na sa inyo ay walang imposible na sila, Panginoon, ay manatiling tapat na sumasamba sa iyo, Panginoon. At sila'y makalaya na rin, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. You are a God in control of everything. To you, nothing is impossible, Lord God. Ang kanilang kaso, O God, ay maayos na, makalaya na po sila, O God, at makapiling na nila ang kanilang mga mahal sa buhay at patuloy sila na maglingkod sa iyo at maging tapat, Panginoon. Lord, sino man po sa kanila ang may karamdaman, itinataas ko rin po, O God. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon. Ipuin mo po sila, O God. Panginoon, pagalingin mo po sila, O God, sa lahat ng kanilang mga sakit, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Dalangin din namin ang kalakasan sa kanila, Panginoon. Ganon din po, O God, sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, na ingatan mo, O God. Lahat po, O God, sa laban ng sa gawa ng mga kaaway, Panginoon, sa anumang mga tukso, sa anumang mga pakanganib, sa anumang mga sakit, lalo na itong COVID-19 na ito, Panginoon. Lord God, we thank you for everything, Panginoon, na ikaw ang mag-iingat sa amin, Panginoon. Samahan niyo po kami, O God. Huwag niyo po kami iwan o pababayaan. Lord God, thank you, God, Father, O God, sa lahat, O God, ng pagpapala mo, Panginoon. Thank you very much, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen, amen. God bless you all. May God shine His face upon you. And God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much.